Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa March 1831, ang mga saints ay nandoon sa Ohio. Ang marami sa kanila, karamihan. Yung iba hindi pa dumating galing sa New York at Pennsylvania. Pero karamihan na sa Ohio. Tapos si Joseph Smith nagtranslate pa ng Old Testament. Sa panahon din na ito, marami pa rin persecution sa mga saints, yung mga hindi miyembro nagpa-persecute sa mga miyembro. At mayroon din mga ibang trial din sila. So sa March 7, 1831, may natanggap si Joseph Smith na revelation na nahahanap ngayon sa section 45 ng Doctrine and Covenants. Itong revelation ay karamihan ay tungkol sa second coming or ikalawang pagparito ni Jesu Cristo. Marami dito ay pareho sa Matthew chapter 24 sa New Testament. Pero ipinaliwanag ni Jesu Cristo mas lalo ang tungkol sa mga sinabi niya doon sa Matthew 24. Ganon din, inutusan si Joseph Smith na magumpisa muna sa New Testament. Imbes na ituloy yung pag-translate ng Old Testament, i-translate na niya ang New Testament. Kaya marami naman bagay dito na maganda sa section na ito. At sinabi naman ni Joseph Smith na pagdating ng revelation na ito, nagkaroon ng kagalakan talaga ang mga miyembro noon. Tumulong ito sa kanila kahit pinapersecute sila na maramdaman nila ang pag-asa at ang pagmamahal ng Diyos. Sige, so umpisahan natin ang Revelation sa section 45 verse 2. Sinasabi, "At muli sinasabi ko, makinig sa aking tinig, sapagkat baka maubutan kayo ng kamatayan sa oras na hindi ninyo inaakala na ang tag-init ay palipas na at ang pag-aani ay tapos na, at ang inyong mga kaluluwa ay hindi nakaligtas." Kaya may warning muna. Kailangan makinig sila sa mga salita ng Diyos. Yan ang gustong malaman ni Jesu Cristo, gustong malaman ni Jesu Cristo. Gusto niya na malaman ng mga tao ang mga bagay. Kaya sabi niya na kailangan makinig sila, kung hindi, hindi naman tayo aabot sa kaligtasan. Basahin din natin ang verses 3 hanggang 5. "Makinig sa kanya na siyang tagapamagitan sa Ama, na siyang nagmamakaawa sa inyong kapakanan sa harapan niya, sinasabing, Ama, masdan po ang mga pagdurusa at ang kamatayan niya na walang ginawang kasalanan, na inyo pong labis na kinalugdan. Masdan po ang dugo ng inyong anak na nabuhos, ang dugo niya na inyong ibinigay upang maluwalhati ang inyong sarili. Sa makatuwid Ama, iligtas po ang mga kapatid kong ito na naniniwala sa aking pangalan, upang sila po ay makalapit sa akin at magkaroon ng buhay na walang katapusan." Sinasabi ni Jesu Cristo dito na mahal niya tayo. Siya ang tagapamagitan natin sa Ama. Ibig sabihin na gusto niya na makabalik tayo sa ating Ama sa langit. Kaya si Jesu Cristo, dahil ginawa niya ang sakripisyo niya na yung atonement, pwede siyang magbigay ng awa sa mga tao para mawala or hindi mawala, pero masagot ang justice na hinahanap ng Ama. Siyempre, alam natin na ang Ama natin sa langit, mahal din tayo. Pero itong si Jesu Cristo, dahil sa ginawa niya, yan yung dahilan kung bakit siya yung tagapamagitan natin. Si Elder Dale G. Renlund, meron siyang quote tungkol dito. "Bahagi ng pagtatanggol sa atin ni Kristo ang ipaalala sa atin na nagbayad siya para sa ating mga kasalanan at ibinigay sa lahat ng tao ang awa ng Diyos. Para sa mga taong naniniwala kay Yesu Kristo, nagsisi, nabinyagan at nagtitiis hanggang wakas, isang proseso na humahantong sa pagkikipagkasundo, ang tagapagligtas ay nagpapatawad, nagpapagaling at nagtatanggol. Siya ay ating katuwang mang-aaliw at tagapamagitan, nagpapatunay at sumusuporta sa ating pagkikipagsundo sa Diyos."
Kaya yan din ay bahagi ng journal prompts natin ngayon. Ang journal prompts ay, gaano ako kahusay na nakikinig sa Panginoon? Paano ako matutulungan ng aking mga panalangin at pag-aaral ng mga banal na kasulatan na mas mapalapit sa Kanya? Sana mag-focus talaga tayo sa pagpalapit kay Jesucristo. Dahil tutulong talaga yan sa atin na makamtan natin ang eternal life. Sige, so ang karamihan ng Section 45 ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na mangyayari sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Para sa mga masamang tao, magiging terrible talaga. Pangit talaga ang mangyayari, maraming digmaan, maraming lindol, maraming kahit ano mangyayari talaga at hindi naman maliligtas sa mga masamang tao doon. Para sa mga mabubuting tao, ang mga matuwid, mga righteous na tao, magiging maganda naman kahit may mga problema, kahit mararanasan din natin ng mga digmaan, mga lindol, ganyan. Tutulungan tayo. Basahin natin ang verse 32 sa section 45. Subalit ang aking mga disipulo ay tatayo sa mga banal na lugar at hindi matitinag. Subalit sa masasama, ang mga tao ay magtataas ng kanilang mga tinig at isusumpa ang Diyos at mamamatay. Kaya dapat kasama natin ang Diyos palagi. Dapat lumapit tayo sa Diyos, gawin natin ang mga kagustuhan niya para maging mas maganda para sa atin. Ang isang paraan dyan ay na tumayo tayo sa mga banal na lugar. Ano ang mga banal na mga lugar? Basahin natin ang quote ni Elder Gary E. Stevenson. Ang ating mga templo at tahanan ang pinakasagrado sa mga inilaang lugar na ito. Sa mga ito ay mas madali nating naaanyayahan at nadarama ang Espiritu. Kabilang sa iba pang mga banal na lugar, ang mga meeting house, mga gusali ng seminary at institute, at mga makasaysayang lugar ng simbahan at mga visitor center. Tumayo sa mga banal na lugar. Kaya hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesucristo basta ginagawa natin ng tama. At hindi rin natin kailangan maging perpekto sa mga ganyan. Basta kailangan sinisikapin natin gawin ng tama. Nakikita naman ng Diyos ang mga effort natin, ang mga gawa natin. Ang dapat lang na alalahanin natin ay kung ginagawa natin ang tama. Kung alam natin na ginagawa natin ang tama, huwag na tayong mag-alala. Talagang magiging maganda ang ikalawang pagparito ni Jesucristo para sa atin. Yan ang invitation din natin. Magsimula ngayon na gumawa ng anumang mga pagbabagong kailangan para maging espiritual na handa para sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Kaya sana talaga gawin natin yan para magkaroon tayo ng kagalakan pagdating niya. Basahin din natin ang sections 45 verse 71. At ito ay mangyayari na titipunin ang mga matuwid mula sa lahat ng bansa at patutungo sa Zion umaawit ng mga awit ng walang katapusang kagalakan. Di ba? Maganda talaga yan. Maganda talaga na magtitipon-tipon tayo sa Zion at magkaroon tayo ng kagalakan. Isipin natin yan pagdating ni Jesucristo sa ikalawa niyang pagparito. Gawin natin ang lahat ng kaya natin para makamtan natin yan. Alam ko na magiging masaya tayo sa buhay na ito at sa kabilang buhay basta sundin natin ang mga utos ng Diyos. Huwag tayong mag-alala tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Huwag tayong mag-alala sa buhay na ito. Basta sikapin natin gawin ang tama at biyayaan tayo ng Diyos. Ito ang iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants section 46 hanggang 48. Salamat sa panonood.